Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay pinaigting ng Philippine Army ang ugnayan nito sa South Korean at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Armies sa ginanap na Korea-ASEAN Armies Chiefs Conference o KACC sa Daejeon, South Korea. Sa nasabing kaganapan ay nakipagpulong si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido sa South Korean Army Chief of Staff na si General Park An-soo. Ang KACC ay dinaluhan din ni General Muhammad Hafizuddin bin Hantan, pati na ng Malaysian Chief of Army, Royal Cambodian Army Chief at ng Deputy Commander-in-Chief ng General Staff ng Vietnam People's Army. Nitong nakaraang Setyembre, nakapagtala ang Pilipinas ng pagbaba ng inflation rate. Mula sa 3.3% noong Agosto ay bumaba ito sa 1.9% nitong Setyembre. Mas mababa ito ng 4.2% kung ikukumpara sa datos noong nakaraang taon na 6.1% sa parehong buwan. Ang inflation ay bilis o antas ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin o serbisyo. Samantala, ligtas na nakarating nitong kamakailan lang sa Villamor Air Base sa Pasay ang mahigit 300 na stranded na individual at evacuees sa Batanes dulot ng epekto ng Super Typhoon Julian. Matatandaang nagdeklara ng state of calamity noong 2 ng Oktubre ang pamahalaang panlalawigan ng Batanes dahil sa Typhoon Julian na nagdulot ng malawakang pinsala na nag-iwan sa maraming residente ng pagkawala ng tirahan at pangangailangan ng agarang tulong. Bilang karagdagan sa paglikas, ang PAF ay nakatid ng mga relief goods sa Batanes upang suportahan ang mga pamilyang lubhang naapektuhan ng bagyo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kinansela na ng Department of Foreign Affairs ang Philippine passport ni dismiss Mayor Alice Guo. Ayon sa DFA, katapusan ng Setyembre nang tuluyang makansela ang pasaporte ni Guo. Ito umano ang tugon ng ahensya matapos ang resultang tumugma ang biometrics ni Guo sa isang Chinese national na si Go Waping. Samantala, sa kabila ng mga patong-patong na kaso ni Guo, sinabi ng kanyang abogado na si Atty. Stephen David na balak nitong tumakbo sa 2025 elections. Matapos ang paghahain ng kandidatura ng Ang Bumbero ng Pilipinas Party List o ABP nitong Martes, ay may isa ring partidong ABP ang naghain ng kanilang COC nitong Biyernes. Upang linawin ang kaganapan, alamin sa aking ulat. Dalawang paksyon ng party list group na Ang Bumbero ng Pilipinas ang naghain ng kanilang kandidatura para sa 2025 midterm elections nitong nagdaang mga araw. Sa pangunguna ng nominee at presidente ng partido na si Jose Antonio Capep Goitia at Vice President Lenin Bacud, inihain ng ABP ang kanilang Certificate of Candidacy nitong Biyernes, kung saan kasabay nito ay higit 500 leader at kasapi mula sa iba't ibang alyansa, multisektoral at non-government organizations ang nakiisa at nagmarcha bilang suporta sa naturang party list sa Quirino Grandstand sa Ermita, Maynila. Isa sa kanilang mga isinusulong na plataporma ay ang karampatang ayuda, benepisyo at programa para sa mga bumbero maging ng mga kanilang pamilya, gayon din sa mamamayang Pilipino. Samantala, ang unang ABP na naghain ng kanilang kandidatura nitong ikaunang araw ng Oktubre sa pangunguna ng kanilang nominado na si Astravel Pimentel Naik, kanilang isinusulong ang Provident Fund para sa kapakanan ng mga bumbero sakaling sila ay malagay sa bingit ng kamatayan o anumang banta sa kanilang kalusugan.
Upang linawin naman ang issue sa pagitan ng dalawang partido, sinabi sa eksklusibong panayam ng One Media sa unang nominado ng ABP na naghain ng kandidatura nitong Biyernes na si Jose Antonio Capep Goytia, wala umanong kaso kung sino ang naunang nag-file. Ang mahalagaan niya ay magkakaalaman din kung sino ang mananatili upang makakuha ng spot sa balota sa darating na Oktubre 18. Dagdag pa ni Goytia, sumunod umano sila sa tamang proseso at nagpasa ng mga kaukulang dokumento kaya't kumpiyansa siya na sila ang mananaig sa raffle date. Sa kabilang banda, wala pang pahayagang panig ng unang ABP na naghain ng kandidatura hinggil sa naturang issue. Bagamat magkaparehong sektor, maging ng pangalan ang kinakatawanan ng dalawang grupo, ay pinayagan silang maghain ng Certification of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN bilang isang party list sa Commission on Elections o COMELEC. Paliwanag naman ni COMELEC Chair George Erwin Garcia hinggil dito ay lahat ng mga maghahain ng kanilang kandidatura ay kanilang papayagan at tatanggapin at re-resolbahin na lamang nila ito sa nakatakdang petsa ng pagsala kung sino ang mauupo kapag sila ay nanalo. Ayon pa kay Garcia, una na silang nagpadala ng notice sa mga party list group hinggil sa nasabing issue. Samantala, nakatakda naman ang raffle date sa 18 ng Oktubre kung saan malalaman kung sino ang mga opisyal na mapapasama at kung ano ang bilang ng mga kandidato sa balota. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Isinagawa ng Philippine Sports Commission o PSC ang ikalawang yugto ng Safe Sport Workshop sa PhilSports Arena sa lungsod ng Pasig nitong kamakailan. Iba't ibang National Sports Associations ang dumalo sa unang araw ng workshop kung saan layo nitong bigyang edukasyon ang mga atleta hinggil sa mga pag-iingat na kailangan nila sa sports. Sa pakikipagtulungan ng Safe Sports Philippines at ng Philippine Commission on Women ay patuloy na itinataguyod ang ligtas na kapaligiran sa palakasan para sa parehong mga atleta at coach. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.